Okay, good morning po sa ating lahat. Upo na po tayo. Muli, good morning sa atin. Bago ako magsimula sa paksang ibabahagi ko ng inyong lingkod ngayong araw na ito, nais ko po muna magpasalamat sa ating Panginoong May Kapal sa pagbibigay ng pagkakataon sa atin na magkasama-sama magkatipon-tipon ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga banal, mga santo, mga santa, sa lahat at iba't ibang relihiyon. Kasi aware po tayo na ang tao ay hindi isang relihiyon. Hindi nangangahulugan ang pagtanggap ng tao ay pagtanggap ng bagong relihiyon. So kung ano po yung relihiyon na kinagisnan natin, yun pa rin po tayo. Kumbaga sa pagtanggap ng tao, kung itohin lamang tayo. Okay? So mamaya po, i-discuss po natin yun. Nagpapasalamat din po ako sa ating Holy Teachers, sa ating Santo Chico, sa ating Santa Yahweh, sa ating General Paistration Peak, sa ating General Pusyo Shipusa, sa lahat ng mga masters natin na kahit ganyan ang sitwasyon, talagang may supervision, may patnubay ng mga master, itong ating mga seniors, mga lecturers, para i-guide tayo. So, kahit hindi natin sila nakakasama physically, personally, yung presensya nila, ipinapadala nila sa kanilang mga seniors para ipahatid sa atin. So, tumawag kanina yung inyong pong master from Taiwan at humingi nga ng paumanhin dahil sa dami ng ginagawa ng schedule, hindi nila magawang makasabay, makarating dito. So, ramdam natin ang pag-care pa rin kahit nasa malayo sila. And of course, salamat sa ating mga seniors na isang order lang ng masters nila, and then tinutuwangan pa nila ang ating mga masters para magkaroon ng karagdagang lakas ang mga master. Kumbaga sila yung nagsusupport sa mga master para mas lalong tumibay, mas lalong magpatuloy. So, ang mga masters, kumukuha din ng mga lakas sa ating mga lecturers. So, itong mga lecturers, mga seniors natin, naglalaan din ng kanilang effort, money, oras, talagang yung effort nila, ramdam natin. Ako, kahit first time ko palang ma-meet, personally, naramdaman ko yung, naalala ko yung seniors namin dati, kung paano sila nagsasakripisyo para lamang sa mga Pilipino. So, ganun din po yung nangyayari sa inyo ngayon. Parang nagpa-flashback sa akin yung sitwasyon nung kami, yung panahon namin, kami yung ginagaya. Kaya, lagi natin silang pasalamatan. And of course, thank you din po sa inyo na naglaan ng inyong time, malayo pa, para saan? Para sa ikabubuti natin, para sa ikakadagdag ng ating mga kaalaman, especially yung wisdom natin, para higit natin maunawaan, maintindihan ang kahalagahan ng dakilang tao. So, simple lang po yung topic na pinili kong ibahagi sa atin ngayon. Reason. Dahilan, bakit nga ba natin kailangan tumanggap ng tao? So, isa-isahin po natin. Bakit kailangan natin kumain, magtrabaho, mag-aral? Bakit tayo nagkakasakit? Bakit kailangan natin uminom ng gamot o vitamins? So, itong mga simpleng tanong na ito, sure, may kasagutan, tama? And then, napakarami nating mga tanong at bakit, lalo na kapag may mga hindi magandang pangyayari tayong dinaranas sa ating buhay. Kung mauunawaan natin ang kahulugan ng ating buhay, ay magiging malinaw sa atin ang dahilan ng mga pangyayaring nagaganap sa ating sarili at sa ating paligid. Ngunit, paano natin malalaman ang sagot sa ating mga tanong kung hindi natin lubusang naunawaan ang katotohanan at tayo ay patuloy na nabubuhay sa kamangmangan. Kaya napakapalad po natin na binigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataong malaman at maunawaan ang katotohanan. At ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng dakilang tao. So kanina po bago ako sumalang dito sa harap, tinanong ko muna po ang ating senior kung kayo ba'y na-bless na lahat, nakatanggap na. And then sabi niya, yes.
Kaya gusto ko pong siguraduhin para aware ako kung saan ako magsisimula. Okay? So, dito na po tayo sa ating susunod. Kung madaling explanation ang gagawin natin, pwede natin sabihin ang tao ay ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Diba tayo bilang isang Katoliko, lagi natin sinasabi sa Biblia, sabi ni Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang sino man sumasa akin ay sumasa Ama. Ang sino man sumasampalataya sa akin ay sumasampalataya sa Ama. So, ang tao, aware tayong lahat kung paano nagsimula mula sa isang enerhiya na hindi alam kung ano ang ipapangalan. Masyado siyang malakas, walang forma, walang hugis, walang anyo. Pero napaka-powerful niya. Napaka-makapangyarihan niya. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. So, hindi alam kung paano tatawagin, kaya binigyan ng pangalang tao. So, kapag medyo nagsisink in na sa atin itong mga teachings na ito, nagbabasa tayo ng mga Holy Scriptures, hindi lamang ng Biblia natin, kasi tayo mga Katoliko, o yung iba't ibang mga reliyon sa mundo, Holy Bible ang ating sinasanggunian. Tama po. So, hingit po sa kaalaman ng lahat, ako pala si Master Jennifer. Lingkod din po ako ng simbahang Katoliko. So, 22 years ago, nung ako'y makatanggap ng tao, at after 22 years, Katoliko pa rin po ako. Katoliko ako bago tumanggap ng tao. After 22 years, ngayon binihayaan ako ng ating Panginoon ng isang pagkakataon makapaglingkod sa mga tao, sa sangkatauhan. At nananatili pa rin po akong Katoliko. So ako po ang magpapatunay na ang pagtanggap ng tao ay hindi pagtanggap ng bagong reliyon. Bagkos, tinuturo sa atin yung daan, yung way. Tao is way, truth, and life. So yung way, kapag tinagalog natin, magiging dalawa siya. Daan at saka paraan. So tingnan natin, ang tao ay tinuturo ang tuwid na landas na dapat natin tahaki. Paraan na gagabayan tayo sa ating paglalakbay sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga paraan kung paano matatagpuan at magtatagumpay sa ating paglilinang upang marating natin ang ganap na kaliwanagan. So yung mga pamamaraan po, dito, ina-explain sa atin isa-isa. Mula sa simple hanggang sa medyo malalim, mula sa magaan hanggang sa mabigat, lahat itinuturo sa atin. Ngayon, kapag bukas ang ating pangunawa, kapag bukas ang ating puso, sure na ma-absorb po natin yung mga teachings na yun. At makikita po natin yung improvement sa ating sarili. Kapag pinapasok mo ang tao sa ating buhay, sa ating puso, makikita po natin ang pagbabago nito mismo sa ating buhay. Okay, ang tao ay katotohanan. Ipinapaunawa sa atin ang dakilang katotohanan na dapat natin malaman. Katotohanan na hindi nagbabago. Okay? Na tayo ay nagmula sa ating lumikha, tayo ay kawanis ng ating Panginoon. Upang magawa natin makabalik sa piling ng ating Panginoon, kailangan muna nating mahanap ang daan o landas, malaman ang katotohanan at gamitin ang ating buhay sa tama sa pamamagitan ng tunay at taos-pusong paglilinaw. So lahat po ng mga inaaral itinuturo sa atin dito sa landas ng tao, kung nilay-nilayan po natin, lahat ikakabuti mismo ng ating sarili. Kapag in-apply po natin sa ating sarili, makikita po natin ang mabuting pagbabago. So, i-share ko lang po ng kahapyon, no? Dati, although lingkod ako ng simbahang Katoliko, andyan Santo Niño Parish, lingkod ako ng simbahang Katoliko, admitted ko sa aking sarili na kahit ako'y nagbabasa ng Biblia, nagbabahagi ng salita ng Diyos tuwing misa, alam ko sa sarili ko, hindi ko ginagawa kung ano ang tinuturo sa simbahan. Kailan ko naunawaan nung ako'y nakatanggap ng tao. Kaya pasalamat po ako na nakatanggap ako ng tao. Nagkaroon ako ng
appreciation sa aking sekta, sa aking religion, which is Kristiyano. At ang ating sekta ay Katoliko. So, doon ko napagtanto na, oo nga, no? Bakit dati ang hilig kong makipagdebate? Bakit dati ang hilig kong mag-compare ng mga sekta ng mga relihiyon? Lagi mas magaling yung akin. Saan ko po na-appreciate ang lahat ng relihiyon nung ako ay nakatanggap na po ng dakilang tao. Na sabi ko, bakit kailangan magpapalit-palit ng relihiyon ng tao? Bakit kailangan bago ng bago? Dito tinuturo sa atin sa landas ng tao, walang saysay ang pagpapalit natin ng relihiyon. Pagbabago ng relihiyon, kung hindi naman po natin binabago ang ating sarili. Kung hindi po natin pinapalitan ang ating sarili ng anong klaseng pamalit, mula sa masama, papunta sa mabuti. Mula sa, kumbaga, walang alam, hanggang sa meron ng wisdom. Bakit? Kasi dati, wala pa tayong alam. Hindi sa atin na ituturo ang maraming bagay. Sa simbahan, bilang ako'y lingkod ng simbahan Katoliko, isang routine lang. Nag-iiba-iba lang sa pagbasa ng salita ng Diyos base sa panahon natin. So, may mauulit na salmo, may mauulit na ebanghelyo, pero lahat ng ninalaman ng misa, iisa lang po, tama? Mula sa tawag dito, yung pag-aalay, hanggang sa pag-una, pangalawang pagbasa, ama namin, di ba? Mula sa simula hanggang sa dulo ng misa, iisa ang routine. Saan lang nagbabago? Sa mga pagbasa sa Biblia at Ebanghelyo ni Father. So, sabi ko, kahit pala naglilingkod sa simbahan, hindi lahat totoo. Base sa aking karanasan. Kasi, di ba po, sa simbahan nakabelo tayo. Pag ako nakasalang sa simbahan, magbabasa ng salita ng Diyos, pagkatapos ng misa, buti lahat po yan nakaganyan pa yung kamay. Pagkatapos ng misa, parang automatic na pagtanggal ko ng velo, may kusang umuusbong na sungay sa aking sarili. Na inisip ko, sino ba niloloko ko kapag ganun ang attitude ko? Kailan ko napagtanto po yan? Nung ako'y makatanggap ng dakilang tao. So, na-appreciate ko po kung anong sekta relihiyon ako belong nung ako'y makatanggap ng tao. At hindi mo na kailangan makipagtalo, makipagtalastasan, makipagdebate sa iba't ibang relihiyon dahil pinapaintindi na sa'yo na lahat yan ay pareho lamang. Iba-iba lang ng pamamaraan ng pagtuturo, iba-iba lang ng pamamaraan ng pagsamba, pero ang hangad sa atin ay isa lang, makauwi sa langit. Kaso, hindi natin alam kung paano yung tamang proseso. At dito sa landas ng tao, malinaw sa atin na isinasaad paano pamamaraan ang dapat natin gawin. Mula sa seremonya ng pagtanggap ng blessing ng tao sa tatlong kayamanan hanggang sa magagamit natin ito sa ating paghihinga. Kaya ang tao ay tinatawag din katotohanan. Okay, sabi sa John 16 verse 12-13, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sagad ng kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Ito po yung nangyayari ngayon. Unang narinig ng tao ang tao, hindi pa matanggap. Kasi iniisip, naku, bagong sekta yan, bagong relihiyon yan, another ano na naman yan, lalo mga Buddha, tapos mga inchik. Ang Buddha, Panginoon yan ang mga inchik. Ang Panginoon ko si Jesus, dahil nandito kami sa Pilipinas. Mga kapatid, pagko-correct na po, no? Si Jesus, hindi naman Pilipino, pero ina-adapt natin, ina-accept natin. Paano natin siya na-accept? Paano natin siya na-appreciate? Hindi yung pagsilang natin instant na Yesu Cristo na agad tayo kinikilala. Base sa history, kung aalalahanin natin yung history sa eskwela,
ang ating mga ninuno, walang kinikilalang relihiyon, tama po? Yung mga lolo ng lolo natin, ano ang kanilang mga sinasamba noon? Halaman, bituin, kabundukan, karagatan, mga burol. Yun ang kanilang mga sinasamba kasi bawat bahagi may tinatawag na goddess or diwata or yung tagapagbantay. So, nung dumating ang mga Kastila para tayo ay sakupin, doon po nag-umpisa ang pagkilala kay Jesucristo. Kaya ngayon, bakit nag-aaway-away ang mga tao? Dahil lamang sa iisang Jesucristo. Nag-aaway ang Iglesia at Katoliko. Magulo ang Katoliko at mga Baptist Christian, meron pang Seventh-day Adventist, meron pang Protestante, meron pang Mormon. Lahat isa lang ang Jesucristo. Pero bakit nakakalito? Na sinasabi ng iba, mali yung pamamaraan ni Katoliko, tama ang pamamaraan ni ganyan. So lahat nagkakaroon ng kalituhan, ng kaguluhan. Bakit? Dahil sa ating mga pansariling pananaw, pansariling kaisipan, pansariling damdamin. Kaya nagkakaroon ng away-away. Kasi para sa akin, tama yung akin, mali yung sayo. Para sa iyo, tama yung sayo, mali yung akin. Kaya hindi magkatugma. Nagkakaroon ng pagtatalo, nagkakaroon ng debate, nagkakaroon ng kumparahan, hanggang sa wala ng kapayapaan, parehong pag sa Diyos lamang po. So dito sa landas ng tao, pinapabatid sa ating mga kapatid, iisa lang ang ating lumikha. Iisa lang ang ating Panginoon. So kung una nating pagtanggap ng tao, hindi matanggap ng sanlibutan. Hindi siya kinikilala. Pero darating ang pagkakataon ng panahon na matutulungan niya tayo upang maunawaan ang buong katotohanan. So yun po yung dakilang tao at ang ating mga holy teachers. So, ang tao, kung sasabihin natin mababaw, mababaw lamang. Pero kung sasabihin natin malalim, napakalalim niya. Kailangan lamang ang ating puso, ang ating diwa, ang ating kaisipan ay marunong umunawa at marunong tumanggap at magnilay-nilay. Sa bandang muli, mapagtatanto natin mga kapatid, wala pala tayong dapat pag-awayan. Mapa-iglesia ka, Protestante, Mormon, Saksi ni Jehovah, Budismo ka, Muslim ka, never dapat tayong nag-aaway. Kasi lahat yan, iisa lang ang ating tagapaglikha. Kung ang tawag mo sa Panginoon ay Allah, okay. Kung ang tawag mo sa Panginoon ay Yahweh, okay. Kung ang tawag mo sa Panginoon ay Jehovah, okay. Bilang mga Kristiyano, kinikilala natin na Panginoon, manunubos ang ating Jesucristo, okay din. So, hindi po natin dapat magtalo-talo. Kasi kung hihahalimbawa natin, hihahalimbawa natin, sample. Ang laman po nitong baso nito, ano? Hindi. Tubig. Okay, tubig lang. Tubig. Ang English ng water, ang Tagalog ng water, tubig. Kapag in-English mo ang water, ang gulo, no? Kapag in-English mo ang tubig, water. Okay. So, water, tubig. Kapag inilukano mo sa Pangasinan, ano ang tubig? Danong. Diba? Awanti danong. Kapag ka in-Espanyol mo, in-Spanish, ang danong ay magiging aqua or agua. Kaya nga yung mga water station natin, aqua safe, agua vida, kasi doon kinuha Spanish word, okay? At kapag ang Spanish na aqua ay iyong Chinese, ano ang tubig? Shui, di ba? Sa Hokkien nga, tsui, di ba? Tsui. Okay, so, water, tubig, danong, aqua, shui. Ilan ang tawag? 5, di ba? Ilan ang tinutukoy? 1. Ganun ang tawag. Ganun ang aming Panginoon. Allah, Yahweh, Jehovah, Almighty God, Panginoong Diyos, kataas-taasang
Diyos Ama, lahat po yan, iba-iba lang ang term natin. Pero iisa ang tinutukoy. Kaya kapag tinanggap po natin ang tao, doon natin totally mapagtatanto, wow, napakaswerte ko. Binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na makatanggap ng tao. Napakaswerte ko kasi sa buhay ko ngayon nakatagpo ko ang tao. Magkakaroon ako ng pagkakataon na maalpasan itong siklo ng buhay at kamatayan. Yung napapaloob tayo sa batas ng sali at bunga o yung tinatawag nating karma. Kaya yan po yung tinutukoy sa John 16 verse 12 to 13. Maraming gustong sabihin sa atin na katotohanan kaso hindi pa natin matanggap. Pero pagdating ng araw, kapag napagtanto natin lahat ng kanyang teachings, ay ikakabuti ng lahat. Lahat yan papunta sa pag-uwi natin sa piling na taasang Diyos, anumang tawag natin, Allah, Yahweh, Jehovah, God the Almighty, lahat po yan marirealize natin. Iisa lang pala. Okay? So, Matthew 3, verse 11 at 12. Siguro naman, masyadong common to sa atin. Sabi ni John the Baptist, binabautismuhan ko kayo sa tubig, tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit may darating na kasunod ko na siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapa. Hawak niya ang kanyang kalakay or pamaypay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay. Marami po itong mga chapter and verses, part ng Bible na pwede natin matagpuan. So, nandyan si Marcos, si Lucas, at saka si Juan, ang mga ebanghelista, ang mga ebanghelyo ng ating Jesucristo, yung kanyang mga apostol. Okay, so tingnan po natin, lahat ng relihiyon, kapag tayo'y nagtanggap ng relihiyon at palit, saan ang pamamaraan? Di po ba? Lagi sa tubig. Mula sa Katoliko, nung tayo bininyagan, di ba, winash tayo ni Father sa tubig. Kapag ka naisipan mong mag-iglesia, iaalay ka. Ang pamamaraan din ay sa pamamagitan ng tubig. Kapag lumipat ka ng Baptist, Christian, born again, Protestante, saksi ni Jehovah, Mormon, lahat po yan sa pamamagitan ng tubig. So, kung lipat tayo ng lipat ng ating mga relihiyon, lagi po tayong huhugasan ng tubig. Tanda ng pagsisisi daw at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Ngunit sinasadyan, may darating na kasunod ko na siyang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng apoy at Espiritu Santo. Hawak niya sa kanyang kamay ang kalakay or pamaypay. Sa English, winnowing shovel. Winnowing shovel. So, ang equivalent po nun is pamaypay. Iba-iba po kasi ang version ng Biblia, di ba? Meron tayong may ilang translation, ilang version, napakarami. So, ito yung version ng Biblia na kinuhaan ng reference, yan ang nakasaad. So, darating ang Espiritu ng Espiritu Santo, magbabautismo sa atin sa apoy. So, kahit saan po tayo lumipat na relihiyon o sekta, lahat puro sa tubig. Saan tayo imumulat, gagamitin ang pagbabautismo ng Holy Fire and Holy Spirit. Tanging dito lamang sa pagtanggap ng dakilang tao. Kaya, kung lagi kang lilipat ng reliyon, ulit-ulit kang hugasan. Kaso, hugas ka ng hugas, tanda ng pagsisisi ng kasalanan, sige man lang ang palit mo. Ang saysay, para kang nangumpisal, di ba sa Katoliko, uso natin pangungumpisal. Inisip natin after natin mangumpisal, malinis na tayo, wala na tayong kasalanan. So, nandoon na naman preparing for new sins. Gagawa na naman ang another sets ng kasalanan kasi mag-umpisa lang ako, malinis na. Parang gano'n din ang pagtanggap, pagpalit-palit ng ating relihiyon. Pero sa landas ng tao,
pinapaintindi sa atin, itong mga reliyon na to, kahit matapos mo siyang lipatan, kapag hindi ka nakatanggap ng tao, hindi ka makukumpleto. Bakit? Hindi tayo mababautismuhan ng banal na apoy at banal na Espiritu Santo. So, ang pagtanggap ng tao sa pamamagitan ng pagbabautismo sa banal na apoy at banal na Espiritu sa atin ay pagmumulat, pagliliwanag. Kung sa mga sekta, mga reliyon, hinuhugasan tayo, sa pagtanggap ng tao, iniilawan tayo, liniliwanagan tayo. Kaya nga po, mas makikita natin ang malinaw yung landas na tatahakin natin kasi may tanglaw na ng liwanag. Ang mga sekta, ang mga reliyon, hinuhugasan lang po tayo for repentance. Pero yung pagmumulat, pagliliwanag sa atin, ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng tao. So, ibig sabihin po, kapag tayo ay tumanggap ng tao, kinukumpleto lamang po yung nakasaad sa Biblia. Hindi para palitan ka ng reliyon, hindi para baguhin ka ng paraan ng pananampalataya na iyong kinabibilangan. Naintindihan po ba? Okay. So, ang tao ay buhay. Dito umiikot ang lahat ng prinsipyo tungkol sa buhay. Ipinapaunawa sa atin ang tunay na kahulugan ng buhay, paano gagamitin sa tama o mabuti ang ating buhay, at ipinapabatid sa atin kung ano ang tunay at huwad sa ating buhay. Yun po yung kagandahan sa landas ng tao. Yung ating mga sekta, mga reliyon, although meron tayong tinatawag na Bible study or lectures, pero nakatuon lamang karamihan sa Bible. Hindi nakatuon sa changing ng ating sarili, like pag-iipon ng merits and virtue. Para mabayaran natin yung ating mga pinagkakautangan. Nandoon lang tayo nakilalanin si Jesus. Kapag sumamba tayo sa Kanya, ligtas na tayo. How sure we are na ganun lang kasimple ang kaligtasan. Kapag ka ba sinamba ko si Jesus, tapos hindi ako nagbago ng aking sarili, patuloy akong nagkakasala, ililigtas niya ako, ganun lang ba yun? Ganun ba ang lugar ng langit? Kapag nanampalataya lang tayo kay Jesus, instant, iaakyat niya na tayo sa langit, ganun ba yun? Hindi po. Kaya nga po, napakaswerte natin kasi ngayong buhay natin, binigyan tayo ng pagkakataon na makilala ang tao. Bibihira po ang may chance. Hindi lahat may chance. Kapag may malalim kang ugnayan sa buhay mo ngayon na matagpuan ang tao, matatagpuan mo siya pagdating ng tama at perpektong panahon. Pero kapag hindi mo pa oras o panahon, kahit nasa loob ka na ng temple, malaki ang posibilidad na hindi ka pa makatanggap ng blessing sa tao. Ganyan po siya kasagrado. Marami po kaming experiences na encounter na mismo, nakaluhod na mismo, nakasulat na mismo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi pa magawang magpatuloy makatanggap ng tao. Bakit? Nahihimatay, hindi makapagsalita, nahihilo. Bakit? Kasi ayaw siyang payagan ng kanyang pinagkakautangan na mamulat at maliwanagan. Kaya sige, hanggat kaya kitang hatakin, hahatakin kita para hindi ka maliwanagan, para masisingil kita. Pero kapag mas malakas yung ating affinity or yung ugnayan sa landas ng tao at oras na natin makatanggap, kahit ano pa ang humatak sa atin, as long as may sincere heart tayo sa pagtanggap ng blessing, lahat po yan mai-ignore. Hindi sila magtatagumpay na tayo ay hatakin, bagkus tayo ay magtatagumpay na matanggap ang dakilang tao, matanggap ang tatlong kayamanan. Kaya lahat ng mga bagay dito sa tao nais ipabatid sa atin kung ano ang tunay at huwad sa ating buhay. Okay? Ngayon, alamin natin ano ang layunin sa pagtanggap ng tao. Una, upang ating matanto ang tunay na kahulugan ng buhay. Kanina po yung ating mga dinidiscuss regarding life. Para mas maintindihan natin, mapagtanto natin, oo nga no, yung buhay ko, same routine lang. Kung walang tao, wala akong ganitong pagkakataon. Siguro ako po, kung hindi ko na-meet ang tao,
Nanay ako ngayon, may inaalagaan akong mga anak, may inaalagaan akong pamilya, may asawa. Puro pansarili lang ang iniisip, sarili ko lang pamilya ang iniaalalang kapakanan. Pero, di ba, napakabuti ni Lord kasi nandito pala ako sa punto na itong buhay ko ngayon, matatagpuan ko ang dakilang tao. At may mission pala tayo. Kaya pala, nung ako'y isinilang ng nanay ko, sabi ng doktor, imposible akong mabuhay. Sa tagal lumabas ng inuna ng nanay ko, tapos violet na daw ako, kailangan pang ibiyahe ng bangkang dimotor mula sa, pinanganak daw ako sa gubat. So, isasakay pa ng bangkang dimotor, ilang oras pa, 2 oras pa mahigit ang bibiyahayin papunta sa ospital. Tapos, pinapili na ng doktor si tatay. Isa lang ang pwedeng mabuhay. Ano ang pipiliin? Anak o asawa? Ang sabi ng tatay ko, Dok, pwede bang wag akong mamili? Pwede bang silang dalawa iligtas mo? Anong sabi ng doktor? Gagawin namin ang aming makakaya. Pero sa sitwasyon, isa sa kanila ang mawawala. And thank God, kasi pareho kaming buhay ni nanay. At nagabayan ako ng nanay ko na mapalaki ng maayos, bagamat hirap ikahos sa buhay. Pero hindi kami dumating sa punto na kailangan manggamit ng kapwa, gumawa ng masama para mabuhay. Marangal kaya ng pamumuhay kahit sobrang hirap. At pasalamat ako kasi kasabay kong nakatanggap ng tao ang aking nanay. Year 2003, September 21. So kayo po, kailangan tanda nyo yung petsa kung kailan kayo tumanggap ng tao. Parang birthday din po natin yan. Kung alam natin yung birthday natin, dapat alam din po natin yung moment kung kailan tayo tumanggap ng tao. Kasi yun yung pagkakataon na binigyan tayo ni Lord ng tanglaw sa ating buhay. So, ang nanay ko kasama dito sa temple, mula nung nasa maliit na temple hanggang makalipat, kapag may out-of-town mission kami, like sa Bicol, sa Bohol, sa Pangasinan, or sa Samar, minsan pinapakisuyuan ko ang nanay ko, ang kuya ko na umiwan dito sa temple. Sila yung mag-alay ng insenso, mag-care ng temple, tapos kami, kasama ng mga master at ibang mga missionary, pumupunta kami sa ibang lugar. And then, hanggang sa dumating yung time ng nanay ko na nanghihina na siya, medyo humihina na ang pagdinig, at hindi na kayang bumiyahe, medyo nag-uulyanin na. Ang nakakagalak po sa kanya, never niyang nakalimutan ang temple. Kahit nakahiga na siya, tinatanong niya ako, kailan ako pupunta sa temple? Minsan hindi na siya nakakakilala, pero lagi siya nagtatanong, kailan ako pupunta sa temple? And then, sa kasamaang palad, last year, lamang si nanay pumanaw, March 9, 2024. So, kakaisang taon pa lang niya mahigit. And then, kahit ganon, pasalamat ako sa Panginoon kasi bagaman paagang nawala ang aking tatay, binigyan naman ako ng isang nanay na kaagapay sa akin, gumabay sa akin para hindi ako mapariwara. At ang kagandahan sa kanya, full support siya. Nung sinabi ko, gusto kong mag-vegetarian, Nay, sabi niya, ikaw, sarili mo yan. Kung kaya mo, kung alam mo sa sarili mong hindi mo sisiraan, sige. Nung sinabi ko sa kanya na, Nay, nagpanatan na ako sa pagka-single, yung inalay ko na ang sarili ko, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. So lahat ng landas na pinasya ko sa buhay ko, tinahak ko, nandyan si nanay nakasuporta. Kaya maswerte tayo na mayroong anak at ina, mayroong asawa. Hope ang iyong asawa magawa mong maangkay, promise. Kapag ang mag-asawa together sa landas na ito, never kayong magsisisi. Kasi darating ang time, kayo ang magtutulungan, kayo ang gagabay sa ibang mga tao. Magkaroon lamang ng puso to help heaven. Magsisimula yan, of course, sa sarili natin.
kailangan mo mag-effort para i-touch yung heart ni Mister. Pag na-touch niya, makikurious siya, ano ba yung temple na yan? Ano ba yun? Siguro kasi ngayon, aangan siya, nagtataka siya, baka hindi pa siya ganun ka open na sa mga adhikain na ating ginagawa, yung mga teachings natin. Pero, i-pray mo lang yan ang tuloy. Pagdating ng time, itatouch siya ni Lord ang kanyang heart, baka siya ang kusang magsabi na, sama mo ako. And of course, gawin mo yun. Every time na mag-o-offer kayo ng incense or maglubaw, magpapaypay, yung tinatawag natin mag-o-offering, tuwing magluluhod ka, lagi mong hilingin. Kasi talaga po, sa Pilipinas, kulang tayo ng mga Pilipino na nag-a-assist. Nakakatuwa malaman na itong panahon na ngayon, ang dami ng Pilipino na may heart to learn, may heart to practice, may heart to cultivate. Dati po nung panahon namin, walang translator. Kaya kapag nakatayo sa harapan, tatlo. May magsasalita lecture ng Chinese, i-convert sa English, tapos English, i-convert sa Tagalog. So imagine mo isang topic, tatlo ang translator. Ilang minuto lang yung topic, 2 oras na agad. Kunti lang yung natututunan natin, kunti lang yung naiintindihan natin. Kaya ngayon sobrang temple kasi sa ibang temple, may lecturer namin na Pilipino. So ituloy lamang po natin kasi talaga, kapag naiintindihan natin ang tao, since nakatanggap na tayo ng tao, first step na itinuturo niya sa atin, upang ating mapagtanto ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Dito lamang sa landas natin marirealize na parang may saysay ang buhay ko. I-flashback natin ang lahat ng mga naganap sa buhay natin bago natin ma-meet ang tao. More on, sarili na, okay, nagsisimba, nagdadasal, nag-aalay, gumagawa ng kabutihan, pero yung tinatawag na cultivation, paglilinan, pagbabago ng sarili, saan natin natutunan? Dito lamang sa landas ng tao. Dahil nakatanggap tayo ng tao. Okay? So, kung ating matanto ang tunay na kahulugan ng buhay, matatanto natin na ang mga material na bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Diba? Tingnan po natin ngayon, ang daming mga sakuna, mga kalamidad na nangyayari. Ang daming nangyayaring aksidente, ang daming mga trahedya na nagaganap, lindol, baha, bagyo, sunog. Sa isang iglap lang, lahat ng ipinundan mo pwedeng maglaho parang bula. Kaya kung hindi natin kinare ang sarili natin sa right way, sa tamang pamamaraan na mabibigyan natin ng kahulugan, kapag tayo ay dinat na ng sakuna, ng kalamidad, sobrang sakit. Kasi masyado tayong nag-focus sa material na bagay, nakaligtaan natin na meron pa palang pangkalooban at pangkahalagan. So, matatanto natin na ang mga material na bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Upang ating malaman at lubusang maunawaan ang dahilan ng iba't ibang sakuna o kalamidad. Upang malaman natin na ang ating ding sarili ang siyang responsable o dahilan ng maraming pagdurusa at kasawian sa buhay. Itong mga nangyayari kong mga sakuna, trahedya, yung mga kalamidad po, bakit nga ba padami ng padami? Indikasyon po yan na ang puso ng tao ay pasama ng pasama at palupit ng palupit. Tingnan po natin, ultimong uod na katago sa kahoy, kukunin, kakainin kasi sasabi gamot. Ultimong mga uod na sa kailaliman ng lupa, bubukayin kasi sasabihin masustansya. Wala na tayong patawad. Tapos, sandamakmak ang ating mga ginagawang puro pang sariling kapakanan lamang. Yung akala natin, pagkain natin sila, kasi sabi na paniniwala natin, nilikha itong mga hayop na ito, mga mabababang uri kaysa sa tao bilang pagkain. Kaya akala natin, natural lamang nakakainin natin sila. Pero kung ninilay-nilayin natin, iintindihin natin yung mga nakalagay sa Biblia,
which is hindi alam ng marami sa mga tao na ang pagbe-vegetarian ay nakasaad din sa Biblia. Kasi ang nakikita nila is yung pinakain ni Jesus ang mga tao ng isda at tinapay. Doon sila, si Jesus nga nagpakain. Kung matatanto mo po at mababasa mo yung iba't ibang version, malilito ka. Kung yun lamang ang paniniwalaan mo. Kasi may version na binasbasan ni Jesucristo ng pareho ang tinapay at isda. May version na ang binasbasan lang ni Jesucristo para ipakain sa tao ay tinapay, hindi ang mga isda. Pinarami niya lang ang isda, pero ang binasbasan niya is tinapay. So nakakalito. Kaya ang isang Pilipino o ang isang tao, kapag masyado siyang focus sa Bible, lagi niyang isasangkalan ang Biblia para iligtas yung kanyang desire. Desire ng masasarap na pagkain. Nakasulat sa Biblia pinakain ni Jesus yung mga tao na nagturo pa nga siya, mamimuit. Ano sabi ni Jesus nung naghahanap siya ng apostoles? Kapag wala kang nahuling isda sa kabila, nung after mo ihagis ang lambat, subukan mong hilangin ang iyong lambat at ihagis mo sa kabila at doon makakakuha ka ng maraming isda. Ang iniisip ng tao, very specific, isda talaga. Pero hindi po ba natin alam na ang Biblia ay matalinghaga? Na pwedeng ang term is isda, pero ang tinutukoy ay human being, mga nilalang, mga tao. Na ibig sabihin, kung dito sa lugar nito, hindi mo mahimo, hindi mo mapasunod, hindi mo mapaunawa yung katotohanan, huwag mong sayangin ang panahon mo dyan. Pumunta ka sa ibang lugar at doon maaaring may affinity ka, may ugnayan ka, na after mo ma-preach sa kanila yung mga teachings na dapat mapakinggan, surely maa-absorb nila. Hindi literally isda ang tinutukoy. Example lamang po yan sa ilang mga parte sa Biblia na nakasaad. Nakatuon ang tao. Kasi binibigyan ng excuse ang sarili para kumain. Pero sige, isaalang-alang natin. Sabihin natin, ang pagbe-vegetarian is pagrespeto sa lahat ng may buhay. Doon aangal ka pa ba? May buhay tayo, may buhay sila. May pamilya tayo, may pamilya sila. Ayaw natin na sasaktan ang mahal natin sa buhay, kamusta naman sila? Gusto ba nilang sasaktan natin yung anak nila, yung asawa nila, yung pamilya nila? Surely hindi. Kaya nga diba, kapag ang aso nanganak, kukunin natin, hawakan natin yung tuta, instinct ng nanay, mamagat. Kasi iisipin niya, kinukuha mo yung anak niya or sasaktan mo ang anak niya. Doon pa lang sa action ng animal na yon, ng aso na yon, pinapaintindi na sa atin lahat may buhay. Kaya itong mga pagdurusa natin sa ating buhay, walang may ibang kagagawan, walang may ibang responsable, maliban po sa ating mga sarili. Bakit ka may sakit? Kasi matakaw ka. Matakaw ka kumain ng alam mo mga hindi maganda ang dulot. Sabi mo may high blood ka. Anong kinakain mo? Bakit ka may high blood? Hindi ka high blood din kung puro gulay ka. Hindi naman nakaka-high blood ang gulay. Nakaka-high blood ang maraming karne. Sinisisi mo sa mga balatong, sa mga sitaw-sitaw, mga beans, yung rayuma mo. Pero actually, hindi dahil sa mga balatong, sa mga beans, nagmumula ang rayuma, kundi sa mga karne dahil sa taas ng uric acid. Mga simpleng katotohanan na hindi natin tinatanggap kasi binibigyan lagi ng excuse ang sarili para guminhawa ang pakiramdam. Pero tandaan, in the end, ang pagdurusa, sarili din po natin ang makaka-encounter, ang magdaranas ng lahat. Okay. Pangalawa, upang maipanumbalik ang ating tunay na sarili, makilala ang ating tunay na pagkatao, surely mga kapatid, nung tayo bago isilang, wala tayong bahitunis. Pero bakit na-adapt natin ang maraming pagkakasala? Kasi in-entertain natin. Masyado tayong nag-focus sa mga material na bagay.
sa mga bagay na pangmundo. At hindi na siya natin ma-let go. So, para na po siyang pabigat. So, di ba ang lobo, malaya sana siyang lilipad. Pero kung itatali mo siya sa isang mabigat na bagay, lilipad pa ba siya? Aangat pa ba siya? Hindi na. Ganon din po tayo. Actually tayo, madali sanang aakyat sa heaven. Babalik sa piling ng ating Panginoon. Kaso, dahil maraming pabigat sa buhay natin, ano yung mga pabigat na yan? Mga desire, mga attachment, yung mga pagkahumalin sa mga material na bagay, sa mga bagay na pangmundo. Kaya hindi po tayo makaangat kasi masyado tayong nagpapaalipin sa material na bagay, sa pagkakasala, dahil sa pagpapahalaga ng ating pisikal na pagkatao. So, upang maipanumbalik ang tunay na sarili at makilala ang tunay na pagkatao. Dito lamang po yan sa landas ng tao na tatalakay. Ako, ever since nagbasa ng Biblia, never yan na preach ni Father. Misa, binyag, blessing sa bahay, misa sa patay, blessing ng mga sasakyan. Never akong naka-encounter ng teaching na nagtutukoy sa akin para mamulat sa tunay na kahulugan ng aking buhay. Dito lamang po. So, ang pagtanggap ng tao, i-combine mo sa iyong sekta, sa iyong relihiyon. Turo sa ating sekta, relihiyon, turo sa landas ng tao, pag-isahin mo. Mas magiging magandang version tayo ng ating sarili. Okay? Ikatlo, upang tayo ay makaalpas o makawala mula sa siklo ng buhay at kamatayan. So ito, bakit natin pinagsabi kailangan natin maglinang? Kasi hangad sa atin na mabayaran natin ang ating mga pagkakautang. Bakit may mga pagdurusa tayo sa buhay ngayon? Kasi meron tayong mga tinatawag na karma. Mga sumusunod sa atin na pinagkakautangan natin noong mga nakaraang nating buhay. Kaya hindi po tayo magawang makalaya. Pero ngayon na nasa landas tayo ng tao, naglilinang na tayo, hindi na tayo gumagawa ng another utang. Ang ginagawa na lamang po natin ay magbayad ng ating pagkakautang. One day, kapag na fully paid na po natin siya, wala na tayong utang. So yun na po yung moment na sasabihin natin, enlightened na tayo. Namulat na tayo sa katotohanan. Kaya nga, ang term ng Buddha, ang paniniwala ng iba, Buddha, Panginoon ng Egypt. Pero, kung titingnan natin sa dictionary, ang Buddha ay the enlightened being. Sila yung dating mga tao na namulat sa katotohanan, natuto na maglinang ng sarili, alisin yung mga pabigat, alisin yung mga hindi magagandang katangian. Kaya namulat sila. Buddha. Buddha ang tawag sa nilalang na nagtagumpay, maging banal. Mamulat sa katotohanan. Okay? So, kapag nagawa po natin yan, magagawa na natin makawala sa cycle ng birth and death. Hindi na tayo paulit-ulit isisilang. Tingnan po natin ngayon. May moment na kapag na-encounter natin, nakapunta tayo sa isang lugar, parang nanggaling na ako dito. Pag nakita natin ng isang tao, parang naging ko na siya. Parang kilala ko siya, parang ang ganda ng loob ko. Bakit? Kasi marami na po tayong mga past lives. Paulit-ulit, pabalik-balik lang tayo. Pwedeng tao tayo ng mga nagdaan nating buhay, pwedeng hayop tayo sa katawan ng baboy, sa katawan ng baka, sa katawan ng manok. Hindi natin alam kung ano. Pero maaari din isang pamilya tayo. So kung anong klaseng nilalang tayo as one family, depende yun sa ating mga ugnayan. Tapos nag-meet tayo ngayon. Maaaring past life, kung magaan, parang ang gaan ng loob ko, parang anak na kita, di ba may ganon? Parang kapamilya na ang turing ko sa iyo. Kasi maaaring nung nakaraang buhay, nabuhay talaga tayo as family. Kaya nung nagtagpo ulit tayo ngayon, feeling natin may ugnayan tayo. Kaya po, kapag tayo ay nagtanggap ng taos-pusong nalinang, may chance na tayong ma-overcome, ma-skip, makawala sa cycle ng birth and death or tinatawag nating batas ng sanhi,
at bunga. Hindi na tayo magsasuffer na, oh, isinilang ka ngayon tao, next life mo, mag-ingat ka kasi baka isilang ka bilang kalabaw, next life mo, baka isilang ka bilang aso, depende sa mga ginagawa po natin sa buhay natin ngayon. Kaya nga po, maswerte tayo na pagpad tayo sa landas ng tao, binigyan tayo ng chance na mamulat, makapagnilay-nilay, ma-realize natin ang ating mga sarili at magkaroon tayo ng hope na sana magawa kong baguhin ang aking sarili at magtagumpay sa buhay ko ngayon. Okay. So, mapagtagumpayan ang mga tukso, mga pagnanasa ng ating pisikal na pagkatao mula sa mga material o makamundong bagay. Kapag wala na tayong attachment, yun na yung free na tayo sa lahat, makakauwi na po tayo kasi wala nang pabigat. Wala nang nakatali sa atin, nahahatak pa ibaba. Kaya kagaya ng lobo, malaya na tayong makakaakyat. Yun po yung hangarin sa atin ng tao, okay? Upang makaalpas, makawala sa malupit na siklo ng buhay at kamatayan. Ngayon, sa buhay ng tao, meron tayong tinatawag na 4 na pangunahing pagdurusa. Ano po itong 4 na pangunahing pagdurusa? Pagsilang, pagtanda, pagkakasakit, pagpanaw o pagkamatay. Lahat tayo dumanas ng pagsilang, di ba? Bakit kasama siya sa pagdurusa? Kasi kaya nga umiiyak yung baby Kasi alam ng ating true self, andito na naman ako sa mundong ibabaw. Dadanas na naman ako ng matinding hirap. Kaya uha. Actually, may meaning yung pag-iyak. Hindi yung meaning na, uy, hindi umiyak, mamamatay or walang buhay. Hindi yung ganun. Kapag walang buhay, ayaw niyang mabuhay. Kasi ayaw niyang magdusa. Pero once na umuha yan, aware na siya, alam na niya ang daranasin niya. Ano ba yan? Nandito na naman ako, magdurusa na naman ako, maghihirap na naman ako. So, during pamumuhay natin, tatanda tayo, magkakasakit tayo. Lahat po yung pagdurusa, di po ba? Pagtanda natin, mabibini tayo, lalabo yung paligid. Sabi nila, dati hindi ako naniniwala. Pag umidad daw ng 40, magsisimula ng yung mga vision natin. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Ngayon po, napansin ko na yung pagbasa ko sa salita. Gumaganyan na rin po ako, lumalayo na ng konti. Kasi may konting blur. Dati hindi ako naniniwala na mangyayari ba yan sa akin? Pero totoo po pala, marirealize mo kapag nandoon ka na sa moment na yan. Kaya totoo, pag 40 plus ka na, 40, nagbabago na yung mga ng katawan natin, mga sistema. Kasi indikasyon na po yan na tumatanda na tayo. Pagkakasakit, di ba? Pagdurusa din yan. Pagdurusa sa sarili natin at sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na kung ikaw ay ma-ospital. Di po ba? Ang daming mga paghihirap na daranasin. Tuwing tutusukan ka, di ba? Tapos makita mo yung bill, araw-araw lumalaki. So pagdurusa yan natin at ng ating pamilya. And then yung pagpanaw, pagkamatay, pagdurusa din po yan ang buhay natin. Nagdurusa ang ating pamilya. Kaya nga pinapasugalan yung ibang mga bangkay, di ba? Kasi nag-iipon ng tong para makadagdag sa pera pampalibing. So, yung pamilya naman na iniwan, nahihirapan sila paano iraraos ito hanggang sa mailibing. Mula kabaong hanggang lahat-lahat, hanggang lamay, gagastusan mo. Plus yun tayo mismo, katawan natin, kapag tayo yung nandoon sa loob ng kahon na yun, akala natin relax tayo, hindi. Marami tayo na-encounter. Katawan lang ang walang malay. Pero yung spirit natin, start na yung pagdurusa. Depende sa ating mga ginawa. Kung maraming mabuti, edi congratulations, rewarding ang ating buhay. Kumbaga may nakalaan na reward sa heaven. Pero kung paano kung mas marami ang masama nating ginawa, edi punishment ang haharapin natin. Kaya may pagdurusa. At ito po yung 4 na pangunahing pagdurusa. Sabi ni Buddha Chuang Tzu, ayon sa isang relihiyon sa Budismo,
Sabi niya, hindi ko ninais na ako'y isilang, ngunit bigla akong isinilang. Hindi ko hinangad na ako'y mamatay, ngunit bigla akong pumanaw. Ang buhay at kamatayan, hindi ko natin kontrolado. Kasi, depende po yan sa ating karma. Kung ano yung ating mga ginawang utang, yun yung magiging sistema ng buhay natin. Sa paraan kung paano tayo isisilang, sa bansa kung saan tayo isisilang, sa pamilya na ating makakasalamuha, depende po yan sa mga ginawa natin. Kaya kung ngayon, ang ugnayan mo sa pamilya mo ay maganda, very good din. Kasi maganda ang ugnayan mo. It's either magbabayaran lamang kayo, magpapay ng kabutihan sa isa't isa, kaya maganda ang ugnayan. Pero pansinin mo, sabi nga sa bawat pamilya, may tinatawag na black sheep. Di ba? Ako, meron din ako sa pamilya ko, kahit sino siguro, yun po yung maniningil sa atin. Pinagkakautangan natin. Hanggat hindi natin nababayaran yung mga kasalanan, utang natin sa Kanya ng mga nagdaan nating buhay, hindi matatapos ang pagpapahirap, pagbibigay niya ng sakit sa ulo sa atin. Pero kapag natapos na po natin yan bayaran, automatic, kusang matatapos ang lahat ng ugnayan. Pwedeng magbabago na siya, totally babalik na. At magkakaroon na kayo ng mabuting ugnayan. Or pwedeng maputol na totally ang ugnayan kasi isa mawawala. Ganun ang buhay. Paniwalaan mo sa hindi, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Ang pagkabanal ng mga Buddha, ng mga santo-santa, paniwalaan mo sa hindi sila mababawasan ng pagkabanal. Tayo ang mababawasan kasi nagkakaroon tayo ng pagiging pusong ungrateful. Hindi marunong respeto, hindi marunong magbigay ng pagpapahalaga. So, tayo ang mawawalan, hindi ang mga banal ng Buddha, Santo o Santa. Sabi ni Confucius, kapag narinig ng tao ang tungkol sa tao sa umaga, maaari na siyang mamatay sa gabi ng walang pagsisisi. Kung hindi natin alam ang tungkol sa buhay, paano natin malalaman ang tungkol sa kamatayan? Ito po yung tinatawag na, bago tayo makatanggap ng tao, may kanya-kanyang religion, sekta tayo na nabibilangan. Sabi, kapag narinig ng tao ang tao sa umaga, maaari na siya mamatay sa gabi. After natin tumanggap ng tao, in-appreciate natin siya, in-apply natin siya sa ating buhay, at isinapuso natin siya, nilinang natin siya, pinalago natin siya sa ating buhay. Yun yung pwede tayong mawala ng walang regret. Kasi aware tayo na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin may dahilan. Nauunawaan natin ang katotohanan. Kaya hindi tayo magsisisi kahit tayo ay pumanaw na. At sabi dyan, kung hindi natin alam ang tungkol sa buhay, paano natin malalaman ang tungkol sa kamatayan? Kung walang mag-e-emphasize sa atin ang mga katuruan na kagaya nito ngayon, hindi natin mapagtatanto na marami pala tayong komplikasyon sa buhay natin. Marami pala tayong depekto sa sarili natin. Kasi madalas, ang pine-pursue lamang natin, ang hinahabol lamang natin, is more on satisfaction. Yung sinasatisfy lang natin yung ating sarili. Na ito, dito ako masaya, dito ako sa masarap, dito ako sa komportable, ito lang ang gusto ko. Pero, hindi natin mauunawaan ang kahulugan ng buhay kung doon lamang tayo nakafocus. Kaya, paano natin malalaman ang tungkol sa kamatayan kung hindi natin nauunawaan ang kabuuan ng ating buhay? So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga inaaral sa atin dito, pagtulong para mapagtanto natin sa ating mga sarili ang katotohanan. At kung anong katotohanan niyan, mula po kanina hanggang ngayon, sinasabi na sa atin. At sa araw-araw ng ating buhay, lagi natin makikita ang katotohanan sa ating buhay. Na yun, tayong lahat ay nilikha ng ating Panginoon. Kaya huwag ikira, baptist ka, iglesia ako, katoliko ka, Jehovah ako, hindi kailangan mag-ganon. Kasi, ang Panginoon ng Jehovah, ang Panginoon ng Baptist, ang Panginoon ng mga Buddhist,
iisa lang. Isa lang lumikha sa ating lahat, tama po? So, bakit kailangan magtalo-talo? Ba't kailangan mag-away-away? Doon pa lang po, marirealize na natin ang swerte natin, no? Kasi nakatanggap tayo ng tao. Pinapabatid sa atin ang mga ganitong katuroan. Hindi pa na natin kailangan magdebate. Hindi pa na natin kailangan magpagalingan. Hindi pa na natin kailangan sabihin na, hindi ka ligtas dyan, ligtas ka sa akin. Walang ganon. Kasi ang kaligtasan, tayo po mismo ang gagawa. Sa pamamagitan ng paglilinaw ng ating sarili, pagbabago ng ating mga pagkakasala, at taus-pusong paggawa ng kabutihan. Of course, kasama ang pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Okay? Ngayon, paraan upang makawala sa malupit na siklo ng buhay at kamatayan. Tumanggap ng dakilang tao? Check. Nakatanggap na po tayo ng dakilang tao ngayon. Kailangan na lamang po natin ang taus-pusong paglilina. So lahat ng mga aral po na ipinapabatid sa atin, pinaparinig sa atin dito, i-apply natin sa ating buhay at surely magkakaroon tayo ng observation sa ating mga sarili ng improvement. Minsan yung mga taong ilap sa'yo, yung mga taong galit sa'yo dati, sa dati mong pagkatao, kapag nakita ka nang nagbabago, kusa na silang lalapit sa'yo at magiging mo yung respect nila nang hindi mo kailangan hingin. Ganun po kapatas ang paglilinang ng tao. Pag naglinang ka ng taus-puso, baguhin ang iyong sarili, gawin ang mabuti, gawin ang tama, pagsisihan ang kasalanan. Sure po na malaki ang magbabago sa ating pagkatao. Okay? At ikatlo, taus-pusong paggawa o pagsasakatuparan ng mga merito at kabutihan. So ito naman po yung pag-a-apply na ng ating mga natutunan. I-a-apply na natin sa buhay natin. Okay? Mag-cultivate ako, kagaya ng ginagawa ng ating mga seniors na yun. Yung kanilang mga bulsa, sarili-sarili po nila yan, na hugot, na pamasahe. Imagine natin, pag nasa Taiwan sila, trabaho, kayod, nag-iipon para pag-uwi, pagbalik dito sa Pilipinas, may panggastos. Gagamitin nila para pantulong sa tao, hindi sa sarili nila. So yun po yung paraanan ng paggawa ng merito at kabutihan. At tayo, hindi natin kailangan gayahin sila na, magtatrabaho din tayo at hindi na natin bubuhayin yung pamilya natin. I-donate na lang natin sa tao yung ating mga pera at pagkakayamanan para makatulong. Hindi po natin kailangan gawin ang ganon. Ang hangad lang ng ating mga Taiwan seniors, ang ating participation sa pamamagitan ng paghikayat ng ating mga kababayan. Para kanino ba yung sakripisyo nila? Para sa kanila ba? Hindi. Para sa atin. Para sa bansa kanila? Hindi. Para sa bansa natin. So bakit ang bansa nila maunlad, maalwan ang buhay? Kung tutuusin, never dapat sila pumupunta dito. Dito ang init. Pwede pang holdapin, tama po. Pwede pang pagnakawang, pwede pang kidnapin, hindi na makauwi sa bansa nila. Pero anong nag-uudyok sa kanila na gawin itong mga sakripisyo niya? Ang kanilang puso na tumulong sa ating Panginoon na pauwiin ang lahat ng anak ng Diyos na nararapat makauwi sa piling niya. Para wala nang magnanakaw, para wala nang holdupper, para wala nang rapist. Kasi kung lahat nauunawaan ang tao, hindi ka gagawa ng masama. Kahit walang nakatingin, kahit may sandamakmak na alahas din sa harap mo, hindi mo pagnanasaan. Kahit may isang makisig na lalaki sa harap mo, nagpakita ng muscle, hindi ka ma-attract. Kahit may magandang babae, ang ganda ng hubog, ang ganda ng katawan, hindi ka matutukso. Kasi nililinan mo ang sarili mo sa tama. Hindi ka magpapatanay sa pagkakasala. Hindi ka magpapatanay sa desire ng iyong self-heart, ng iyong human heart. Kasi bakit tayo nagkakasala? Kasi masyado tayong nagpapahalaga sa ating pusong tao. Ang binigay sa atin ng Diyos dalawa, pusong santo, pusong tao. Kailangan lamang natin linahin.
Kaso ang binibigyan natin ng atensyon, pusong tao, kaya puro pagkakasala ang ating naiipon. So ngayon, nandito na tayo sa yugto na, kumbaga yung pusong santo natin natatakpan ng maraming dayami, natatakpan ng maraming basura. So naglilinang na tayo, itong dayami na to, unti-unti inuhugot ito, itong mga damo na ito, itong mga basura na ito, hanggang sa maipalabas na natin yung pusong santo. Kaya pagdating ng time na yun, hindi na po tayo magkukumpit. Ang hirap naman, ang init sa Pilipinas, nakakapagod, ubos pera ko. Hindi na yan iniintindi. Kasi may heart na sila to help heaven. Okay? Okay, pangwakas. Ending na tayo. Tunay na napakabihira at napakahalaga ng pagkakataong makatanggap ng tao. Totoo po ba? Napakahalaga talaga pag na-realize natin. Kaya huwag dapat palampasin ng bawat isa ang pagkakataon ito. Ngayong nandito na tayo sa landas ng tao, sa Chinese, ano yung sabi, go, 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 chayo, 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 di ba? Magpatuloy tayo, keep it up. Kailangan magpatuloy tayo. So, huwag po natin sasayahin. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng dakilang tao natin mauunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay at kung ano ang misyon natin dito sa mundo. Dinadala rin natin ang ating sarili paangat at palapit sa pagiging isang ganap na Buddha o Santo. So, sa pamamagitan ng tao lamang po tayo magkakaroon ng chance na totally na-enlighten. Yung sinasabi natin na itatalaga tayo bilang isang santo, as Santo Papa, as isang santo na nagmimilagro. Maaaring sa ating religiyon, open tayo sa ganyan, naniniwala tayo, lalo kung may mga milagro-milagro. Pero sa mata ng langit, ang totoong santo, ang totoong nagtagumpay, ang totoong maliwanagan, ay yung tunay at totoo na naglilina, tunay at totoo na nagsisi ng kasalanan, tunay at totoo na gumawa ng kabutihan, at tunay at totoo na nananampalataya sa Diyos. Yun, pag ginawa natin po yun, darating tayo sa yugto na maging isang Buddha o Santo, the enlightened being, a holy being. Okay? Naunawaan po ba? Okay, thank you everyone. Keep safe and healthy, and God bless us all, always. So sana po itong munting pagbabahagi ng inyong lingkod, kahit pa paano nagpukaw sa ating isipan na, oo, maswerte ako ngayon. Sayang yung effort nila sister, nila brother from Taiwan. Totoo po, ako, kapag naiisip ko yung sakripisyo ng mga masters namin, dumarating sa punto na talagang nakakaiyak. Kasi, hindi natin sila kaano-ano. Masarap ang buhay nila sa bansa nila. The aircon, the kotse. Tayo dito, kailangan, hindi po yung daan namin, di po ba, tapos ang init, tapos yung higaan natin, hindi lahat, the aircon, di po ba? Doon sa kanila, anytime gustuhin mo mag-aircon, meron. So lahat sa kanila nagsasakripisyo. Dito yung mga master namin, winter sa Taiwan, pupunta sa Pilipinas, summer. Nagkakasakit dito, pero never nag-complain. Pagpunta dito sa Pilipinas, mataba, maganda ang katawan, pag-uwi, payat. Para tayong vampira na ninitsit ng kanilang lakas at dugo. Pagpunta dito sa Pilipinas, puno ang bulsa, pag-uwi, butas ang bulsa. Sakripisyo. Kaya kapag inisip ko, nilay-nilayan natin, sino ba tayo para paglaanan nila ng ganitong effort, ng ganitong klaseng sakripisyo, di ba? Kaya paano natin maibabalik? Yun ay sa pamamagitan mismo ng pagpapaunlad ng sarili natin spiritually, gawin nating mature. Kasi pagdating ng araw, kapag naging mature na po tayo, tayo naman po ang tutulong sa ating kapwa. Gaya ng ginagawa ng ating mga seniors, na hindi alintana ang hirap, ang pagod, ang gastos, ang panganib. Kasi sa puso nila,
gusto kong maglingkod, gusto kong makatulong. So sana ganun din po tayo. Hindi natin kailangan gumastos, effort lamang po tayo, puso lamang natin, plus yung dedication natin, sapat na para sa kanila. Okay? So sana kahit paano, napukaw yung ating tawag dito, desire. Good desire na magpatuloy sa landas ng tao. Surely, yung 3 treasure po natin, since hindi tayo nakapagsili ng 3 huli lang, kabisado ba natin? Yung 3 mana, 3 kayamanan, tanda ba? Kaya, alam? Yung banal na salita sa isip, alam? Okay, hindi kasi natin pwede sabihin, nakaligtaan natin kanina yung pagsisindi, pero sure ako, kasama natin ang ating Panginoon all the time, ang ating mga banal, okay? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung ako man po ay may nasabi na labag sa inyong pananampalataya o paniniwala, humihingi ako ng paumanhin. At kung ako man po may kamalian sa aking naibahayag, humihingi ako ng tawad sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo at magandang tanghali. Okay, thank you po sa inyong lahat. Okay, upo po tayo. Sa Sergio, sa mga idea,